Alright, alam mo Sandro, ngayon sa puntong ito, syempre, last year, di ba, especially nung pa-close na yung taon, lagi natin pinag-uusapan bangon ng mga kababayan natin sa Visayas. Lalo na yung mga kasamahan natin ng mga mangingisda doon. Kasi syempre napakalaking ambag nitong mga pangisdaan sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya ngayong umaga mga boss, makakasama natin syempre walang iba kundi ang Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Walang iba kundi si Director Asis Perez. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning sa inyong dalawa at good morning sa lahat ng ating mga tagapanood. Alright, sir. So, before we go to the discussion kung kamusta na nga po ba yung mga kasama natin mga mangingisda, kamustahin po muna natin industriya po mismo ng palaisdaan po mismo? Well, yung industriya ng pangisdaan, siyempre, naapektuhan tayo ng Typhoon Yolanda. In fact, sumisilip tayo sa paglago noong 2013. Except that yung last quarter, medyo bumaba tayo. So, nakapag-register lang tayo ng 1.8% growth. At ina-target sana natin nasa 3.5% na tayo. Pero talagang nung duman yung Typhoon Yolanda, isa talaga sa naapektuhan yung sektor ng pangisdaan. Yes. But we're now recovering naman. Dahan-dahan na dahil yung iba naman natin mga mangingisda na. At siyempre yung season ngayon ay medyo pupunta na sa summer. Medyo mas mabilis nang makapunta sa dagat yung ating mga mangingisda. At maraming ang good news. In fact, meron ako dyang bagong isda na dumating. Pinapacheck ko kung talagang bluefin tuna eh. Galing sa Pacific, dahil nung isang regional director namin, si Dr. Dennis Del Socorro, galing sa Bicol. So, we were optimistic na ngayon naman, dahan-dahan na tayo nakakabangon. At siyempre, gumaganda na yung panahon, siguro mas gaganda na yung ating produksyon ng isda. Yes, sir. Kumbaga sabi niyo nga po, konti-konti na nga tayo nakakabangon. So, kumbaga, ano po ang tulong na naipapamahagi ng BFAR para nga po dun sa mga areas at syempre sa ating mga mangingisda na talagang matinding naapektuhan nga po nitong mga bagyong nagdaan? Yes. Hindi lang BFAR. No? Maraming mga ehensya kasi ang tumutulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda, iba-ibang government agency at mga private sector din. Ano? Sa atin, meron tayong nilaunch last year yung tinatawag nating Ahon Initiative. It's a public-private partnership. Ito yung people, public, and private. So, yung people mismo yung mga naapektuhan ng typhoon, ano? Where we put together all our strength. Yung strength ng tao, yung strength ng private sector, yung suporta ng gobyerno, sinama-sama natin at nakakaluto tayo ng maraming bangka ngayon. This time, meron na tayong more or less mga 9,500 boats being built, and some of them are already built, tapos na. At yung iba nga sa kanilang mga bangka na to, doon sa 9,500 na yan, ay umaandar na at ginagamit na ngayon ng ating mga kababayan. Sir, masasabi po ba natin kung gaano nga karami ang naipaabot natin ang ating tulong ngayon sa mga, syempre, mga apektado? Well, aside from the boats kasi, meron din tayong suporta sa aquaculture. Meron tayong, yung Seaweeds Initiative, halimbawa natin, na dumating na yung FB Tambakol sa Kaluya Island. Ito yung isa sa pinakamalaking seaweed area ng Pilipinas, no? Na na-devastate ng Yolanda. Nakapagbaba na tayo ng mga materials for seaweed planting doon. Nagpunta na tayo ng Palumpon Leyte, dinala rin natin yung seaweed material doon para pumunta naman ng Leyte and Samar. And of course, yung aquaculture side, nakapaglabas na tayo nakapag-disperse na tayo ng fingerlings ng bangos, at iba pang mga fingerlings sa 4,000 fisherman beneficiary naman natin sa Region 6. No? So, mix Meron tayong sa mga bangka, meron tayo sa seaweeds, meron tayo sa aquaculture kasi yung sektor natin medyo malawak. Alright, sir, yung nabanggit nyo ng Ahon Initiative, especially yung concept nyo na people's private and public partnership. Kasi medyo bago siya, di ba? Bago. Kasi yung usual dyan na partnership, yung private-public partnership. Yes. So sir, since under your program, yung Ahon Initiative, ano po ba yung specific role ng mga kababayan natin dito? Kasi ang konsepto nito, we build on the strength of the people there. Yung mismong lakas nila. No? So, kasi nung bumagyo, na-recover nila yung kilya nila Diba? Na-recover nila yung LEC. Hindi naman natunaw yung LEC ng bagyo. Tapos, nandun pa rin yung bakal. No? So, sabi natin, gamitin natin yan, additional materials, gawin nyo. So, yung mismong lakas din ng tao, yung gumagawa ng bangka. Sila mismo ang gumagawa ng bangka. Pagkatapos, yung pribadong sektor naman, nagdo-donate sila ng materials. At maganda to, nasa mga more or less 5 million pesos worth of materials na nandonate ng private sector dito. No? And when I say private sector, these are individuals, these are not donor agencies. Ano? Hindi yon. Talagang mga pribadong individual to na mga Pilipino, iba hindi Pilipino, pero mga pribadong tao to.
And then, of course, government provides support also. Atin yung engine, atin yung ibang pintura, atin yung mga tao na nagmo-mobilize ng trabahong ito. So, ito yung apat na P, no? People, public, private, partnership. So, apat. Kasama yung tao lagi. Kasama mismo yung mga naapektuhan ng Typhoon Yolanda. And the concept there is, we have to rehabilitate, but we have to rehabilitate not just the structure, but the mind of the people. Yes, yung productivity kasi importante rito. Kasi kumbaga may trauma din silang Oo, kaya kasama dapat sila sa paggawa, pagbuo ng hindi yung parang tatanggap na lang sila. Yun ang medyo kaibahan nitong Ahon Initiative natin. Pero ito po sir, mabalik lang tayo sa nasabi nyo kanina, yung bluefin nga kumbaga. Alam natin na medyo rare itong klaseng isda na to sa ating shores at medyo mahal kumbaga kinakategorize itong klaseng isda na to. So ngayon may discovery tayo na merong bluefin sa waters natin sa Pilipinas. At tingin nyo, ano po yung magiging impact nito para sa ating economy, especially for the fishermen and the fishery industry in our country? Actually, matagal na namang nakikita na may bluefin tuna tayo dito. At last year nga, meron na kaming kinain, no? Nakatikim na ako ng bluefin last year, no? But dati nang nahuhuli yan sa Pilipinas, kaya lang ang hindi siya nakakategorize as bluefin. Okay. And so ang nangyayari, parang nabibenta siya ng murang-mura, ordinaryong isda lang. That's why yung dumating sa akin kanina, papatingin ko ulit sa mga scientists natin kung talagang bluefin. And so kung makikita natin talaga na yun ang klaseng isda na as we believe, no? Then doon natin lalagay yung mga facilities natin. Para nga masigurado naman natin na pag nahuhuli mo ito, napipreser mo kaagad siya, and then para makuha mo yung tamang presyo nito. Yes, saka kumbaga yung mag-i-invest na po tayo dito sa ganitong klaseng. Dahil alam natin na malaki po ang maibabalik nito sa atin. Yes. In fact, yung ating Eastern Seaboard, yung facing the Pacific natin, marami tayong nahuhuling iba-ibang tuna dyan. Kaya lang, kung titingnan mo, hindi na ma-maximize ng mga tao yung kanilang income kasi nga, wala tayong masyadong post-harvest support doon. At doon nakatutok ngayon ng ating administrasyon. In fact, si Presidente, ang instruction sa atin is to build at least 50 peace port facilities and peace landing facilities and support facilities before the end of his term. So, and that is the minimum of 50. So, medyo excited nga tayo dahil ang ginagawa naman natin, you are basing the decision on where to put the facility on the resource itself. Kung marami ba dito, anong kailangang suporta meron dyan. So, abangan natin yan, sir. Within 2 years, yun yung mga inaasahan natin. Yes, yan ang instruction ng boss eh. Kasi yan ang kailangan ng mga boss natin. Yes. Okay, sir. Mabalik naman po tayo ulit dun sa rehabilitation period, syempre, with the Visayas region. Sir, nabanggit po natin kanina no, na syempre patuloy naman yung effort syempre ng BFAR, especially sa paggagawa ng mga bangka and all. Sir, sa tingin niyo po ba, hanggang kailan po ba natin masasabi na lahat po ng mga mangingisda ay natulungan na natin? Ngayon kasi nung nilaunch natin yung Ahon Initiative, magti 3 months siya sa 28. Okay. No? So, hopefully, by the 28, ma-hit natin yung beyond the target, kasi the target is 10,000. I think on the 28 will be around 10,000 or maybe 12,000. Kasi ngayon, nasa 9,000 plus na tayo. So, but malaki pa yung kailangan gawin. So, ang estimate namin, we need to work for another maybe 3 months, 3 months more, and then siguro by that time, nakuha na natin na apektuhan. Ibig sabihin, lahat ng bangka na pwedeng i-repair, na-repair na natin. Yung mga bangka na kailangan i-replace na natin. Alright. So, another 3 months and we're done, I think, for the Ahon Initiative. Pero hindi pa natatapos doon dahil pasok pa tayo sa aquaculture. At kasabay na naman yon yung aquaculture ngayon. Okay. Director, siguro baka mayroon kayong huling mensahe para sa ating mga manonood at syempre para mapag-usapan din natin kung ano pa mga i-expect natin mula sa inyong ahensya. Yes, para po sa ating mga kababayan, alam po namin kung gaano kalaki ang kailangan pang effort na gawin para tuloy nating maibalik yung nawala sa atin because of Typhoon Yolanda. It's not an easy task, pero kailangan po natin na talagang magtiyaga at magtulong-tulong. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. In fact, ang maganda po rito, yun nga, we are building on the strength of the people in the area. And the people there are so strong. So, all they need is a small support from us. And we just have to continue doing what we're doing and probably in a faster pace.
Hopefully. So it's just a matter of maximizing their potential. Yes. Kaya hindi mahirap eh. Madali lang kasi nga, we have to rely on the strength of these people, and these people, believe it or not, are so strong. Yes. Alright. Okay, maraming salamat, sir. At yan, mga boss, muling nakasama natin ang Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Walang iba kundi si Director Asis Perez. Thank you po for your time this morning, sir. It's always a pleasure to have you here. Thank you. Anytime, thank you.